Kim Chiu, may panawagan at open letter to our public servants, leaders. Nagkaroon nga ng mahabang post at open letter ang multimedia idol na si Kim Chiu sa kanyang Instagram. Ayon sa caption ni Chinita Princess, open letter to our public servants, leaders, whom most Filipinos voted for. Sobra na, tama na. Ngayon nga kasi ginaganap ang malakihang rally sa Pilipinas kung saan maraming individuals at mga kapwa-artista ni Kimi ang nakikiisa sa nasabing pagtitipon na yon na para sa anti-corruption at mga flood control projects. Hindi kasi makakadalo ang dalaga dahil kasalukuyan nga itong nasa Cebu para sa third cycle ng taping nila para sa The Alibay series nila ni Paolo Avellino. May mga pahabol pa si Kimi na larawan at post para sa lahat. Ako ay isang ordinaryong mamamayan, nagbabayad ng buwis, nagbabantay sa kinabukasan ng aking pamilya at umaasang ang mga taong iniluluklok sa kapangyarihan ay kakatawanan sa interes ng bayan. Nakakabigla at nakakalungkot ang paulit-ulit nating nababasa. Trilyong piso na pinaghahati-hatian sa harap-harapang paraan. Ang mga dapat sana'y tumupad ng tungkulin bilang public servants ang nagkaroon ng tiwala ng maraming boto. Sila pa ang lumalapastangan sa tiwalang iginawad ng taong bayan. Tayo, mga ordinaryong Pilipino, walang palya sa pagbabayad ng puwis. May kaba kung late ka at may penalty. May takot kung hindi tama ang bayad dahil maaaring may kasamang parusa. Sila naman walang takot na pinagbabakasyon ang konsensya at gawing kalakaran ang kaban ng bayan. Hindi lang pera ang ninanakaw nyo. Ninakaw nyo ang pag-asa. Ninakaw nyo ang kinabukasan ng kabataan, ang ginhawa ng mahihirap, at ang pananampalataya ng taong bayan na may hustisya pa rin sa ating bansa. Paano nyo nagagawang ngumiti sa kapwa Pilipino habang ninanakawan nyo sila? Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa mamahaling kama habang milyon ang walang maayos na matulugan? Paano nyo nalulunok ang mamahaling pagkain habang marami ang nagugutom at nasasawi sa sakuna dahil walang ipinamimigay na tulong? Napapaligiran na tayo ng mga magnanakaw. Oras na para mabigyan ng leksyon ang dapat managot. Hustisya ang hinahanap naming mga mamamayang Pilipino. Ipakita nyo sa amin kung ano ang tama at dapat. Hindi salita lang, kundi mga aksyon na magbabalik ng tiwala at pag-asa. Ito ang bunga ng bulok at maduming sistema na pinapahintulutan at tiniis. Sa bawat bagyo, baha at trahedya, kami ang umaangat at naghihirap. Hindi ito dapat maging normal. Hindi ito dapat katanggap-tanggap. Sobra na. Tama na. Panahon na para managot ang dapat managot at para putulin ang siklo ng pagsasamantala. Ang perang galing sa buwis ng Pilipino ay dugot pawis. Hindi ito laruan nyo na pwedeng paghati-hatian. Humihiling kami ng katarungan. Humihiling kami ng malinaw na paninindigan. Humihiling kami ng tunay na serbisyo at reforma na magbubukas ng oportunidad, hindi ng bulsa. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para sa ating mga anak. Isang nagmamalasakit na Pilipino. Hashtag sobra na. Hashtag tama na. Hashtag hustisya para sa Pilipino. Hashtag taxpayers money, hindi inyong bulsa. Grabe talaga. At pati si Kimi ay apektado sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paano ba naman? Isa kasi siya sa may pinakamalaking binabayaran na tax sa Quezon City. Kaya naman may karapatan siyang manita at manumbat sa mga kurakot
lalong higit ang mga nakaupo sa gobyerno na puro bulsa lang nila ang inaatupag. Go, 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 Kimi at ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay kayo at ating ipaglaban ang ating karapatan. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.